Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans, saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan nating tatalakayin ngayon, ito pa sa pagitan ni Abdullah Masun kontra Jeremiah Nakatila. Fight schedule June 7 na gaganapin po sa Scope Arena, North Fork, United States of America. So bukas na po ito ating masasaksihan. Pitsa 8 sa buwan ng Hunyo. Sa bakbakang Masun at Nakatila, tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado po na inyong malalaman kung saan niya ba naging yamado, saan naging dihado itong dalawang maglalaban. Ngunit inanyahan ko pa rin po kayo na panoorin ang buong video mula sa ating comparison, prediction, fight analysis, na kung saan inyo po munang mabalansi, inyo matimbang-timbang ang inyong pipiliin bago kayo pumabor or hindi pabor sa aking prediction sa labanan na ito. Mga idols, nasa inyo pa rin po ang huling desisyon. Kaya nga, inaanyayahan ko kayong panoorin ang buong video para makakuha kayo ng mga basihan. Bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyayahan ko po kayo na sana supportahan po yung pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta at sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako napapasalamat sa inyong lahat. Wala pa nung sports PH kung wala rin po kayo mga idols. So ngayon, dahil sa magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang nating tatalakayin ang mga background nila. Magkabila panig. Mula sa kanilang physical appearance, experience o mga karanasan sa labanan, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan. Dahil yan po ang ating gagamitin referensya, doon naman sa ating gagawing comparison. So, unahin natin sa panig itong si Jeremiah Nakatila. Bilang isang professional boxer, may impresibong kartada ito. 26 wins with 21 wins coming by way of knockout. May 4 na talo. Ngunit, wala pa nitalang tabla. Sa kanyang dalawang talo, 2 beses nakatikim ito ng technical knockout or knockout. May edad na 35 anyos, height, 5 foot and 10 inches. Orthodox ang stance, knockout ratio 80.77%. Last fight, November 16, 2024, nakasagopa si Tavanzua Mo Shandu. Panalo by first round technical knockout si Jeremiah Nakatila. Karanasan o experience nitong si Jeremiah Nakatila. Pinakamatindi na kalaban nito mga idol ay ang katulad ni Shakur Stevenson na naging 3 Division World Champion. Si Raymond Morotola na kung saan diyan siya nakatikim po ng technical knockout sa kanong pagkakataon. At doon natin nakikita na nasunod-sunod lang siya ng talo pagkatapos matiki-o. Ngunit, nakabawi na ulit ito mga idol. Oo. Nakabawi na siya. Naka-recover na. Ngayon, dadako naman tayo sa skills ni Jeremiah Nakatila. Para sa akin, technical fighter. Pressure pero hindi basta-basta pumapasok sa range. Bagkus ginagamitan niya ng jab one combination. Defensive style, moving around sa kanyang katunggali. Counter. Paminsan-minsan, lumalaban din ito sa inside fighting. Kaso, sa inside fighting mga idol, medyo hindi siya hiyang dyan. Mas hiyang ito sa suntukan na pinapanatili ang distansya. Dahil doon sa inside fighting mga idol, may mga openings siya na kung saan doon nga siya nakatikim ng talo, lalo sa laban kay Morotola. Oo. Sa durability, marunong man-knockout. Sa kanyang depensa, maganda depensa kung nasa distansya ito. Oo. Pero pag nasa close range, medyo bukas Oo. Na kung saan delikado masamantala So sa talaga siya sa distansyahan. Maganda ang kanyang opensa at depensa sa distansyang suntukan. Sa outboxing kumbaga. Sa panig naman ni Abdullah Masun, bilang sa professional boxer, may impresibong kartada si Masun. 18 wins with 16 wins coming by way of knockout undefeated. May edad 21 anyos. Height 5 foot and 9 inches. Southpaw stance, knockout ratio 88.89%. Last fight, April 5, 2025, nakasagupa si Carlos Ornelas. Panalo by 6 round referee technical decision or technical knockout si Abdullah Masun. Si Abdullah Masun bago pumasok sa professional boxing, ito po ay dating lumalaban sa amateur fights na may kartadang 85 wins with 115 losses. Marami ang talo kaysa panalo. Ganun pa man, marami din po itong nasungkit na mga karangalan o mga patimpalak sa amateur fights. Katunayan, noong 2017, nasungkit nito ang National Junior Championship. 2017-2018, Eastern Regional Open. 2018-2019, naipanalo niya ang Junior Open. 2021, USA Boxing Youth National Champion.
itong si Abdullah Mason. Sa kanyang eksperyensya bilang isang professional boxer, ang pinakamatindi na kalaban pa po lamang nito, na kung saan masasabi natin mas veterano sa kanya dito sa pro fights, ay ang katulad ni Carlos Ornelas na may 28-4, Johan Vasquez na may 26-5. Yan po ang mga nakalaban niya na masasabi nating veterano dito sa pro fights na kanyang nakatunggali. Na masasabi din natin na bawat laban nito sa pro fights, nag-i-improve ang kanyang mga galawan. So sa skills ni Abdullah Mason, nung una kong pagkakita sa kanya mga idol, boxer puncher. Pero noong last fight nito, technical ang kanyang ginagawa. So masasabi nating all around boxer ito. Pressure fighter, broad style. Halos lahat ng galawan mayroon. At may ibubuga pagdating po sa teknikalan. May husay sa opensa at dipinsa itong si Abdullah Mason. Oo. May husay. Hindi ko masabing siya po ay mahusay talaga sa opensa at dipinsa. May husay o may galing lang. Lagpas average kumbaga mga idols. Taglay nito ang timing, power at accuracy. So, dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Sa dako na pagdadausan sa laban which is sa bansang Amerika at Amerikano si Abdullah Mason, advantage sa kanya yan. Oo, kasi hindi neutral ground yan. Magsisilbing dayo itong si Jeremiah Nakatila. So delikado sa politika sa boxing si Jeremiah Nakatila dyan. Favoritism. Mayroon kasing nagsabi sa akin na ay walang ganun sa favoritism, mga ganyan, mga kasi iba-iba naman daw yung mga hurado. Lodge, sana nanalo si Suarez kung walang politika sa boxing. Kasi dilingid sa ating kalaman sa laban ni Suarez, panalo dapat yon. Basag ang kilay ni Navarrete sa suntok at ihininto ng referee, automatic yon. Referee technical decision, panalo si Suarez. Pero ang nangyari, untugan daw. Ngayon, nasuri, ginawang no contest, na kung saan, unfair daw kay Navarrete. Ngayon, kung patas dapat yan, panalo si Suarez. So, napolitika ang ating kababayan, which is, hindi na bago yan sa boxing, ang politika. Floyd Mayweather Jr., ilang talo ni Floyd Mayweather Jr. kung walang politika ang boxing? Devin Haney, kung walang politika ang boxing. Kaya mahirap ang dayo. Kaya advantage kay Abdullah Mason yan dahil Amerikano siya. Taga Namibia si Jeremiah Nakatila, magsisilbing dayo. Ngayon, dadako naman tayo sa ranking ng BoxRec. Dito sa lightweight division, rank 9 out of 2,564 si Abdullah Mason. Rank 40 out of 2,564 si Jeremiah Nakatila. So malayo sa ranking. Ngayon, additional sa ranking ulit ng boxing scene sa 4 major title organizations sa boxing: WBC, WBA, IBF, WBO. Rank 4 sa WBC si Abdullah Mason. Rank 2 sa WBO. Samantala si Jeremiah Nakatila nakarank ito sa WBO as rank 11. So dito sa rankings lamang po si Abdullah Mason. Ngayon, dadako naman tayo sa physical na appearance. Unahin natin sa edad. 21 anyos si Abdullah Mason. 35 anyos si Jeremiah Nakatila. Mga idol, disadvantage sa panig ni Abdullah Mason, ang edad niya ngayon. Bakit? Wala pa sa kanyang peak prime. Naalala nyo yung natalo si Canelo Alvarez ni Floyd Mayweather Jr. Sabi, natalo kasi wala pa sa peak prime, 22 anyos or 23 anyos si Canelo na nakalaban kay Floyd Mayweather Jr. So disadvantage. May example tayo. So disadvantage ito ngayon, ng edad niya 21 anyos. Pero hindi ibig sabihin na walang tsansang manalo to kahit na sabihin natin 21 anyos at wala pa sa kanyang peak prime. Disadvantage lang. 35 anyos si Jeremiah Nakatila, kadulo-dulo ang prime. Ngayon, dadako naman tayo sa height, reach, power, kung sino po ang may advantage. Mas matangkad ng 1 inch itong si Jeremiah Nakatila, 5 foot and 10 ang height nito. Samantala itong si Abdullah Mason ay may 5 foot and 9 inches ang kanyang height. 1 inch ang diferensya. Sa reach, para sa akin nakakalamang ng kaunti or nakalamang ng 1 inch naman itong si Abdullah Mason. Sa power,
88.89% ang naka-out nitong si Abdullah Mason. 80% ang naka-out naman nitong si Jeremiah Nakatila. Konti ang diferensya, labanan ito ng knockout artist. Pero dahil nandito tayo sa comparison, lamang sa power ang Amerikano. Activity, parehong aktibo. Sa eksperyensya, sa uri ng kinalaban sa pro fights, lamang na lamang si Jeremiah Nakatila. Ngunit dahil sa background nitong si Abdullah Mason na dating lumalaban sa amateur, although maraming talo siya sa amateur, na kung saan mas marami ang talo kaysa panalo. Pero yung experience noon mga idol, malaking bagay, malaking tulong sa kanya dito ngayon sa laban niya kay Jeremiah Nakatila. Kaya masasabi ko na 50-50 in terms of experience itong dalawang maglalaban. Dahil nakaugat sa amateur boxing itong si Abdullah Mason. Sa skills, all-around boxer kontra technical fighter. May kalamangan dapat ang all-around boxer. Pero nakadepende pa rin po yan sa strategy, plano ng magkabilang panig kung kaninong plano o strategy ang magiging epektibo sa labanan na ito. Pero kung sa skills tayo, may kalamangan ng konti ang all-around boxer sa technical fighter. Kompleto ang all-around boxer eh. 55-45, yan ang maibibigay ko. Nakalamangan po nitong si Abdullah Mason sa skills. Ngayon, dadako tayo kung sino ang Yamado. Nung sinuri ko po mga idols, lalo na sa eksperyensya, lamang talaga si Nakatila dito sa professional fight sa uri ng nakalaban o kinalaban. Pero yun nga, ang background naman itong si Abdullah Mason ay amateur. So, at isa pa, for the first time, itong si Abdullah Mason mapapalaban sa ganito kadelikadong opponent na katulad ni Nakatila na power puncher or knockout artist, which is 80% ang kanya knockout ratio, samahan pa na may ibubuga din pagdating po sa skills. So, delikadong laban ito para kay Mason. Delikadong ma-overwhelm itong batang to. Delikadong laban to. Pero ganun pa man, nandoon pa rin siya sa kalamanga. Nandoon pa rin siya ang nakakalamang dito. At nasabi ko na kanina, mula sa rankings, mula sa dako na pagdarasan sa laban, sa power, so, masasabi kong 55-45 in favor of Mason. Pero delikadong laban ito kay Mason dahil for the first time siya mapapalaban sa ganito kadelikadong opponent. Pero ganun pa man, sa aking opinion o pananaw sa laban, liyamado si Mason ng 5%. 55-45 in favor of Mason. Ngayon dadako na tayo sa ating prediction sa laban. Prediction ko dyan, Mason by unanimous decision or split decision. Posibleng maging maingat itong si Mason. Dahil Jeremiah Nakatila yan, delikadong kalaban. Posibleng mag-iingat. So, posibleng unanimous decision or split decision ang kanyang pagkapanalo dito. At dahil sa mataas naman ang kanyang knockout ratio, which is umaabot sa 88%, siguro posible din makuha niya, or pabor pa rin ako na makuha din ni Mason ang panalo by technical knockout or knockout 1-8. Na kung saan posibleng sa mga round na yan magkamali itong si Nakatila. O sa mga round na yan, posibleng magkamali si Nakatila. Pero yun nga, si Nakatila ay maingat din. Kaya mga idol, posibleng mauwi lang ito sa puntosan. Parang nangyari sa laban ni Shakur Stevenson at Nakatila. Posibleng magkaganon lang. Pero may tendency na manalo by knockout itong si Mason. Once na magkamali si Nakatila dyan. Dahil power puncher or knockout artist nga din itong si Mason. Pero mas kampante ako na sa puntusan posibleng mananalo si Mason. Oo, by unanimous decision. Pero yun nga, dahil knockout artist ito, given ang knockout win dyan, 1-7 or 1-8. Ngayon, sa panig naman ni Jeremiah Nakatila, gamit ang kanyang husay sa teknikalan na labanan at power, posible din niyang makuha ang panalo by technical knockout. Dahil dapat niyang in-knockout itong Amerikano para makapiho siya sa panalo. Manong round kaya posible makuha ni Nakatilang in-knockout itong si Mason? Siguro mga idol, posibleng 1-12 or 1-10, ganyan. Posibleng sa later rounds. At dahil mataas din ang knockout ratio ni Nakatila, posible sa early rounds din. Kaya nga 1-10 or 1-11, ganon. Posible niya makuha. So any round, delikadong kalaban si Nakatila. Oo. So,
Yun dapat ang gawin din, talaga dapat. Or yun ang dapat gawin nitong si Nakatila, ang inakaut Amerikano. Kasi nga, delikado siya dyan sa puntusan. Kahit pa sabihin natin makalamang ng kaunti si Nakatila, delikado pa rin siya. Dayo, pangalawa, siyempre, future rising star ito, si Abdullah Masun. Delikado sa politika, si Jeremiah Nakatila. Maliban na lamang siguro kung milya-milya ang distansya sa puntusan. Round by round, makuha ni Nakatila ang kalamangan. Maliban na lang dyan. Ngayon, yun lang ba ang tsansa nitong si Nakatila para manalo? Sa puntusan mga idol, dahil magaling sa puntusan si Nakatila, posible din maging dominante siya. Lalo na kung masabi nating kayang tanggapin ni Mason ang suntok ng Nakatila, tapos nalulugi lang si Mason sa diskarte sa laban, so posible makuha din ni Nakatila. Pero kailangan niya magtrabaho ng husto. Kasi nga dayo siya. Kailangan niya magtrabaho ng husto para makapangumbinsi siya ng mga hurado. Dapat malayo ang agwat sa puntusan. So, kailangan niya magtrabaho ng husto kung nais siya manalo sa labanan na ito. Pero sinasabi ko sa inyo na delikadong laban ito para sa undefeated American boxer. Delikadong laban to. For the first time siya mapapalaban sa ganito kadelikado. Kung paano niya i-handle ito. O, delikadong laban to. Matindi itong si Nakatila. Hindi ko minamalit si Nakatila dito mga idol. Kahit nasabihin natin, dihado siya dito ng kaunti. Pero, tandaan natin may lakas yan at may skills din. Hindi ito basta boksingero lang. Kaya abangan natin bukas kung ano ang resulta mga idol. At syempre, dahil hindi naman ako nanonood ng live, wala tayong pan-live eh. Dahil wala pa tayong kakayahan na mag-live. Wala pa tayong ano niyan eh. Lalo na sa mga gadget. So, abangan na lang natin bukas ang resulta. Hanggang dito na lamang ito Bandung Sports Pigets. God bless po sa ating lahat.